Napapansin mo bang parang may nagbago sa kanya? Hindi naman siya umaamin, pero may mga maliliit na bagay na hindi mo maipaliwanag. Ang tanong, micro-cheating na ba yan? Ayon sa Stoicism, may mga senyales na kahit maliit, nagsasabi kung unti-unti ka na niyang nilalayo sa puso niya. Hindi laging halata ang pagtataksil. Minsan, nagsisimula ito sa mga biro. Sa mga kaibigan lang na biglang nagiging close. Sa mga secret likes, hidden chats, at harmless communication. Ito ang tinatawag na micro-cheating, mga maliliit na gawain na tila inosente, pero sa ilalim nito, unti-unting nawawala ang respeto sa relasyon. At ayon sa Stoicism, hindi mo kailangang magpaka-emosyonal kapag ito'y naramdaman mo. Kailangan mo lang maging aware, kalmado, at marunong magbasa ng galaw. Ngayon, ito ang 5 signs na baka micro-cheating na siya sa iyo, ayon sa Stoicism. Sign number 1, she's emotionally connecting with someone else. Hindi pa man siya nakikipagrelasyon sa iba, pero mapapansin mong parang may iba na siyang pinagsasabihan ng mga bagay na dapat ikaw lang ang nakakaalam. Yung mga problema niya, kwento ng araw niya, mga pangarap niya, unti-unti niyang binibigay sa ibang lalaki. Ayon sa Stoicism, ang tunay na relasyon ay binubuo ng trust and emotional presence. Kapag ang emosyon niya ay ibinibigay na niya sa iba, ibig sabihin, may paglayo ng nangyayari sa kaluluwa niya. Marcus Aurelius once said, "Mas mahigit, your mind will take the shape of what you frequently hold in thought." Kapag mas madalas niyang iniisip o kinakausap ang ibang lalaki kaysa sa iyo, unti-unti, nagiging sentro na ito ng emosyon niya. At dito, hindi mo kailangang magalit. Dahil ang galit ay hindi magbabalik ng respeto. Kailangan mong maging observer. Tingnan mo kung saan talaga nakatuon ang puso niya. Sa iyo pa ba, o sa iba na? Sign number 2, she starts hiding small things. Bigla na lang siyang nagtatago ng phone. Nagbabago ng password. O kaya, kapag tinanong mo kung sino ka-chat niya, sagot niya, "Wala lang, kaibigan ko lang." Ang Stoic man, hindi insecure, pero hindi rin bulag. Ayon kay Epictetus, mas mahigit, appearances are of 3 kinds, things that are not, and things that seem to be. Kapag ang kilos ng babae ay laging may, seems to be, ibig sabihin may tinatago siyang totoo. Hindi mo kailangang hingiin ang password niya. Ang kailangan mo lang ay observe pattern. Kung ang transparency na dati ay natural, ngayon ay nagiging lihim, may dahilan yan. At kadalasan, micro-cheating na ang nagsisimula dyan. Hindi pa man siya pumapalya ng todo, pero ang respeto, unti-unti nang bumababa. Sign number 3, she compares you subtly to other men. Napansin mo ba na bigla siyang nagkukwento tungkol sa ibang lalaki? Ang bait kasi ni ganito. Hoy, si office mate ko, ganito ginawa niya para sa girlfriend niya. Hindi mo man pansin agad, pero ito ay paraan ng emotional detachment. Ayon sa Stoicism, ang comparison ay ugat ng dissatisfaction. Sabi ni Seneca, mas mahigit, he who envies others does not obtain peace. Kapag ikinukumpara ka na niya sa iba, ibig sabihin, nagsisimula na siyang emotional benchmark, at ang problema, hindi mo na ang standard. Ang Stoic response, hindi mo kailangang makipagpaligsahan. Ang karunungan ay nasa detachment. Hayaan mong makita niya na kahit ikumpara ka niya, ikaw pa rin ang kalmado, tahimik, at buo. Dahil sa bandang huli, ang babae ay maa-attract sa stability, hindi sa drama. Sign number 4, she invests more effort in her looks but less in you. Bigla siyang mas madalas magayos, mas conscious sa damit, makeup, at body language, pero sa iyo, malamig. Hindi ito laging masama, natural sa babae na gustong magpaganda. Pero kung pansin mong may imbalance, mas effort siya sa labas, pero wala ng effort sa inyong dalawa, posibleng may ibang audience na pinaghahandaan. Ayon kay Marcus Aurelius, mas mahigit, a man's worth is measured by the worth of what he values. Kung ang oras at effort niya ay napupunta sa mga tao sa labas ng relasyon, ibig sabihin, hindi ka na priority. At kapag hindi ka na priority, kailangan mong tanggapin, hindi labanan.
Ang Stoic mindset dito, detach, observe, decide. Hindi para maghiganti, kundi para manatiling buo ang dignidad mo kahit mawala siya. Sign number 5, she becomes defensive when you ask simple questions. Kapag tanungin mo ng maayos, may kachat ka ba? O, sino yan? At agad siyang magalit o magtago sa privacy, excuse. Ito ang classic micro-cheating defense mechanism. Ayon sa Stoic philosophy, ang taong may malinis na budi ay kalmado. Ang taong may tinatago, reactive. Epictetus said, mas mahigit, no man is disturbed by things, but by the view which he takes of them. Kung simpleng tanong ay nagiging argumento, ibig sabihin may view siya na kailangang itago. Ang Stoic response, hindi mo kailangang makipagdebate. Kapag hindi ka na sigurado, panatilihin mong kalmado ang sarili mo, at obserbahan kung saan humahantong ang consistency ng mga galaw niya. Kapag ang kilos ay paulit-ulit, hindi na ito accident. Ito ay pattern. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig, kundi sa pagiging hindi kontrolado ng emosyon. Kapag napansin mo ang mga micro-cheating signs na ito, huwag kang magpaka-martyr, huwag mo ring hayaang sirain ito ang peace mo. Ang reaksyon ng ordinaryong lalaki ay selos, galit, o paghihiganti. Pero ang Stoic man, tinitingnan niya ang sitwasyon bilang leksyon sa attachment at dignity. Marcus Aurelius once said, mas mahigit, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hindi mo kayang kontrolin ang gagawin ng babae, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-respond. Kapag nawala man siya, ang mahalaga, hindi mo nawala ang sarili mo. Kung naramdaman mong may micro-cheating na nangyayari, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay tahimik na lakas, at dignidad. Huwag mong kalimutan, ang Stoic man ay hindi nagmakaawa para sa katapatan, dahil alam niyang hindi niya kailangang ipaglaban ang isang tao na hindi na lumalaban para sa kanya. Manatiling kalmado, manatiling disiplinado, at higit sa lahat, manatiling buo.